Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Huwag kang lalapit, Greg. Binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Pigil niya dito sabay taas ng dalawang kamay paharang kay Greg. Remember, na nasa loob tayo ng silid mo, Violet. At hindi ako mangigiming angkinin ka dito. Mariin itong sabi habang hindi inaalis sa pagtitig sa kanya. Bababa na ako. Let me fix myself first. Kanda-utal na sabi niya. Good. Pakibilisan. Hihintayin kita rito. Mabilis ang bawat kilos ni Violet. Agad siyang pumasok ng banyo at naghilamos. Pinusod lang ang alon-alon na mahabang buhok at nagspray ng kaunting pabango. Hindi na siya nagbihis dahil suot niya pa rin ang kanyang black fitted pants at loose blouse. Nakita ang puson at lumabas ng banyo. Napatdas siya sa kinatatayuan na makitang hawak-hawak ni Greg ang kanyang photo album. Bigla ang bundol ng malakas na pintig ng puso niya. No, hindi niya pwedeng makita yon. Sigaw ng utak ni Violet. Ba't mo pa ginagalaw ang gamit ng iba nang hindi man lang nagpapaalam? Singhal niya dito at akmang hahablutin mula dito ang photo album. Ngunit mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto ang larawan na tinititigan ni Greg. Ang larawan niya na nakasuot ng two-piece swimsuit na kulay pink. Kuha iyon sa isang private resort malapit sa hacienda. Iniwas nito mula sa kanya ang photo album at ngumiti-ngiti pa ito habang kagat-kagat ang ibabang labi nito. You look gorgeous and hot in these pictures. Sabi nito sa mapanuksong tinig. I wonder how it tastes. Sabay lakbay ng mga mata nito sa kanyang kabuuan. You manyak. Sabay kuha ng unan at hinampas iyon kay Greg. Isang malutong na tawa lang ang pinakawala ni Greg habang siya naman ay ramdam na ramdam ang pag-iinit ng pisngi niya. Sa kabilang banda ay nakaramdam siya ng tuwa nang marinig ang malutong na halakhak ni Greg na tila musika iyon sa kanyang pandinig. At kahit papaano ay kumalma ang kaninang sobrang inis na nararamdaman para sa binata. You look cute when you're blushing. Bigla siyang napalunok at pilit iniiwas ang mukha mula dito. Let's go down. Gutom na ako. Kanina ka pa namin hinihintay. Bakit kasi hindi ka pa kumakain? Ba't kailangan mo pa akong hintayin? Kailangan ko nang sanayin ngayon pa lang ang sarili ko na kasabay kang kumain. Magpapakasal na tayo, hindi ba? Langya talaga. Okay na sana. Bakit kailangan pambanggitin palagi ng hinayupak na to ang tungkol sa kasal? Inis na usal ni Violet sa isipan niya. What makes you think na talagang magpapakasal ako sa'yo? Because you don't have any choice. Whether you like it or not, you soon to be Mrs. Violet Caballero Velasco. Soon to be Gregorio Velasco's wife. Hinapit siya nito sa baywang na agad niya namang iwinaksi. Don't be too confident, Greg. Wala pa akong sinasabing magpapakasal ako sa'yo. As far as I remember, sinabi kong hindi ako magpapakasal sa'yo. Napabuntong hininga naman si Greg. Let's see, Violet. Let's see. For now, please, bumaba na muna tayo at nagugutom na ako. Nagpatiuna siyang bumaba habang nakasunod sa kanya si Greg. Ngunit nagulat siya dahil wala namang pagkain na nakahanda sa mesa. Marahan siyang bumaling kay Greg at napakunot noo habang tinititigan niya ito nang nagtatanong na titig. Nasa likod naman siyon. Bakit doon? Ano to, kakain tapos magsuswimming? Tanong naman niya rito. Huwag ka ng maraming tanong pa. Tinulak siya nito sa pintuan at pinagbuksan. Happy birthday, Violet! Sabay-sabay na bati sa kanya. Lahat ng katiwala naman siyon ay nandoon.
maging ang mga trabahador na malapit sa kanya at nakahilera ang maraming pagkain sa malaki at mahabang mesa. Hindi mapigilan ni Violet maging emosyonal sa mga oras na iyon. Unti-unting pumapatak ang kanyang mga namumuong luha sa mga mata at bahagyang lumingon kay Greg na ngayon ay isang dangkal ang layo ng mukha nito mula sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang pagkahawak ng dalawang kamay ni Greg sa kanyang magkabilang baywang at hinapit siya nito. Happy birthday. Paos na wika nito at hinalikan siya nito sa pisngi at sa kaniyakap sabay halik sa kanyang leeg. Nakakarami ka na. Wika naman ni Violet. Sabay pandilat ng mga mata niya. Magpasalamat ka talaga. Sabay apak sa paa nito. Napaungol naman si Greg sa sakit at napakagatlabi naman ito. Ang sakit, Violet. Pasalamat ka at araw mo ngayon. Anito sa kapinisil ang kanyang baywang at kinindatan bago siya bitawan at tinungo ang mahabang mesa. Ang lakas ng tibok ng puso niya nang makita niya itong papalapit sa kanya. Dala-dala ang malaki at hugis bilog na cake. Now, make a wish and blow your candle. Ani nito na may matamis na ngiti sa labi nito. Marahan niyang ipinikit ang mga mata at umusal ng isang panalangin. At nang imulat niya ang mga mata, ang mukha ni Greg ang agad niyang nakita. Violet, mahalin mo siya. Huwag mo siyang hahayaang mag-isa. Pangako mo sa akin na mamahalin mo siya. Nag-aalala akong mapunta siya sa maling tao. Ipangako mo sa akin, Violet. Alam kong matututunan mo siyang mahalin. Alam ko, dahil may busilak ang puso, iha. Para niyang narinig ang tinig ni Don Ramon. Ang huling habilin nito sa kanya. Sa mga huling sandali nito. Violet? Untag ni Greg sa kanya. Are you okay? Oo. Sabay ihip niya ng kandila sa ibabaw ng cake. Hindi pa man dumadating si Greg sa buhay niya, inaasahan na niya ito. Dahil simula na magkaisip, laging sinasabi sa kanya ng yumaong Don Ramon na gusto siya nito para kay Greg. Ngunit simula na dumating ito sa Pilipinas, palihim niya itong binibisita sa Maynila. Nakita niya ng palihim ang iba't ibang babaeng kasama nito. Paano niya tutuparin ang bilin ni Don Ramon kung siya mismo sa sarili niya ay natatakot sa maaaring kahinatnan ng pagpapakasal niya dito? Hanggang sa makaalis si Greg sa kanyang harapan, ay nanatiling nakasunod ang tingin niya dito. Masaya ang lahat habang kumakain, habang ang iba naman ay nagiinuman. Purong mga malapit na trabahador ng hasyenda at katulong sa mansyon ang kanilang bisita, dahil ang mga ito lang naman ang kanyang maituturing na pamilya. Ang kaibahan lang ngayon, wala na ang Don Ramon at pumalit naman si Greg. Violet, untag sa kanya ni Aya. Kanina ka pa nakatitig kay Senyorito Greg. Guwapo siya, no? Alam mo bang siya ang nagpa-cater nitong mga pagkain? Galing pa ito sa bayan, mula sa catering service. Ano? Gulat na tanong naman niya. Oo, magluluto sana kami ni Manang, kahit kaunti lang. Yung kaunting salo-salo lang para sa'yo. Kaya lang mapilit sa senyorito. May tinawagan lang siya. Pagsapit ng 6:30 ng gabi ay dumating na nga ang mga pagkain. Bakit niya ito ginagawa? Tanong naman ang kanyang isipan. Muli niyang tinitigan si Greg na masayang nakikipag-inuman sa mga trabahador ng hasyenda. Lahat ng tao ay may good and bad side. At sa case nila ni Greg, baka nga ang bad sides pa lang ang nakikita niya dito. May ilang araw pa siya upang makapagdesisyon sa mga bagay na iyon at sisikapin niyang makita ang magagandang katangian ng binata sa loob lamang ng ilang araw na iyon. Muli niyang tinitigan si Greg. Tumatawa ito habang kinakausap ang mga kainuman nito hanggang sa mapalingon ito sa gawin niya. At nang magtagpo ang kanilang mga mata, mas bumilis ang tibok ng puso niya. Para siyang isang teenager na nahuling nakatitig sa kanyang crush. Biglang uminit ang kanyang mukha at mabilis binawi ang pagtitig dito.
Malalim na ang gabi at unti-unti nang nagsisiuwian ang mga bisita nila, habang ang iilan ay nagtulong-tulong sa pagliligpit ng kanilang pinagkainan. Manang Alice, magpahinga na po kayo. Ako na ang magdadala ng mga ito sa loob. Aniya kay Manang Alice, sabay kuha ng plastik ng upuan na ginamit sa munting salo-salo at akmang dadalhin sa storage room. Magpahinga na kayo, Manang, kami na po dito. Wika naman ni Greg na malapit na sa kanila. Ako na dito. Sabay kuha ng monoblock chair na bitbit na niya. Sige, mauna na akong pumanhik sa inyo. Ani naman ni Manang Alice. Ngiti lang at tango ang tinugo niya dito. Pagkatapos ng ilang minuto ay tuluyan nang natapos ang kanilang pagliligpit at nagsiuwian na rin ang lahat ng kanilang bisita. Habang siya naman ay nag-iisa. At habang nakaupo siya sa isang upuang kahoy at nakatingala sa maliwanag na buwan. Eto, ano yan? Beer. Wika naman ni Greg. Hindi ako umiinom niyan. Talaga? Pinagbawalan ka rin bang uminom ni Lolo? Tanong nito habang tinutungga ang isang beer in can. Hindi naman. Ba't hindi mo subukan? Muli nitong binigay sa kanya ang latang may laman ng beer. Tinanggap niya naman iyon. Sabay bukas at tungga nito. Bahagya pang napangiwi sa kakaibang lasa nun. Ang pangit ng lasa. Komento naman niya. Inumin mo lang, masasanay ka rin. Wika naman ito sa kanya. Sabay tungga ulit ng beer at umupo sa tabi niya. Gusto ko nang bumalik ng Maynila dahil marami akong trabaho na naiwan doon. But I have to stay here with you too. Hanggang makapagdesisyon ka. Trabaho o ang mga babae sa Maynila ang naiwan mo? Aniya naman sabay tungga ulit ng beer hanggang sa isang can ay muli nang nasundan pa ng ilan. Napaungol naman si Greg. Both. Anito. Go back then. You don't have to stay here. Itawag ko na lang sa telepono o di kaya kay Attorney Vasquez ang desisyon ko. Since walang babae dito, kaya siguradong matitigang ka. Napabunghalit naman ang tawa si Greg. We haven't married yet, but you already sounds jealous. Stop overthinking, Greg. Aniya sabay tungga ulit ng beer in can. Matiim siyang tinitigan ni Greg at bahagyang tumawa ng pagak. Kakasabi mo lang na pangit ang lasa, pero naka-anim na kan ka na. Sabi pa nito na binuntutan ng payak na tawa. May bala ka bang magpakalasing? Tinuruan mo akong uminom, kaya kargo mo ako kapag nalasing ako. Sabay tungga ulit ng beer. Gago ka, Greg. Hindi mo dapat ito ginagawa. Dapat iisipin mo rin ang nararamdaman ko. Aniya sabay ulit tungga ng beer. Tumungga ulit si Greg ng beer bago magsalita at tumingin sa kanya. You think gusto ko rin itong nangyayari, Violet? Napamura naman ito. I have a girlfriend and I love her. Do you want to consider your feelings? How about mine? Muli itong tumungga ng beer. I set aside my own emotion. Para lang sa walang kwentang kasalan na ito. Tumingin si Violet dito sabay paniningkit ng kanyang mga mata at kagat ng ibabang labi at pagpigil na nagbabadyang pagtulo ng kanyang mga luha. You know nothing, Greg. Mariin ang kanyang pagkagat ng kanyang mga labi kasabay ng pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi. You have a girlfriend and you love her? Then ask her to marry you instead of marrying me. Anong gusto mo, Violet? Gisingin natin si Lolo? Sabihin natin na ibahin niya ang isinulat niya sa pesting last will na iyon? Sinipa ni Greg ang mga empty can at tumilapon iyon papunta sa pool. You cared for the worker of this hacienda. At ganun din ako, Violet. Nagmamalasakit ako sa libo-libong tauhan ng mga Velasquez Group of Companies na pwedeng mawala ng trabaho kapag napunta sa maling tao ang kumpanya. And that company? Taas baba ang dibdib nito. Sabay hilot sa sentido nito. That company na nagmula sa lolo ko at dugo at pawis ng aking ama. Sinalo ng mga palad niya ang kanyang mukha at mahinang humikbi siya. Yes, Greg is right. Siya itong parang siraulo at sarili lang ang iniisip.
Hindi niya naisip na ang pinaglalaban lang nito ay ang pinaghirapan ng mga magulang at ni Don Ramon. Magpapakasal ka sa akin, Violet. Sa ayaw at sa gusto mo. 1 taon lang, Violet. Pagkatapos noon ipapaanal natin ang kasal. Kapag mailipat na sa akin lahat ng ari-arian na dapat ay sa akin. Our marriage is purely a business. Nothing more, nothing less. Kaya magagawa mo pa rin ang gusto mo. Hindi ako magiging hadlang kung yan ang gumugulo sa isipan mo. Huwag kang basta gagawa ng sarili mong rules. Remember that we're together in this. I have my own rules too. Anito sa pamamagitan ng paghikbi niya. What do you mean? Takang tanong naman ni Greg, sabay ng pangingislap ng mga mata nito. I will tell you when I have the final decision. But for now, I want to get wasted. Sabay ka pa sa tabi niya. Anong kinakapa mo dyan? Beer. You want more? Yeah. Tumawa naman ang pagak si Greg. Wait here. I will get some in the fridge. Ang pag-inom ng beer na nasa isip niya para kahit papaano makalimutan niya ang problemang kinakaharap niya. Yun ang naisip ni Violet, sabay ngiti sa sarili. Pakiramdam niya ay naging magaan ang dibdib niya dahil parang madali lang sabihin ang mga bagay-bagay na parang kay bigat sa kanyang bibig. Pakiramdam niya sa oras na iyon ay napakagaan ng kanyang dila at ng katawan niya. Shit, gusto pa niya. Kuminto ng isipan niya. Ilan sandali lang ay dumating si Greg. Nabitbit ang maliit na timba, ang maraming beer in can at puno iyon ng ice cube. Ito, pinuksan ang beer at bahagyang lumabas ang bula galing sa can, sabay bigay nito sa kanya. Thank you, sabi naman ni Violet. If I just only knew na ganito pala kasarap sa pakiramdam ang aftermath ng pag-inom nito. Medyo itinaas niya ang beer in can, sabay turo dito. I already drink it a long time ago. Sabay tayo at paggiwang-giwang niya. Hey, be careful. Lasing ka na ata, Violet. Wika naman ni Greg. No, I'm not. I'm just a little bit light-headed. And it feels good, Greg. At muling umupo ulit sa tabi nito, sabay tungga ulit ng beer. Enough, Violet. Akmang kukunin na nito sa kanya ang iniinom. Ngunit pilit niyang iniiwas ito sa binata. I said enough, Violet. Sabay agaw ng beers na hawak-hawak niya. Hindi pa tayo kasal, Greg. Kaya wala kang karapatan na pigilan ako sa gusto kong gawin. Sabay agaw ulit ng beer mula dito. Let me get drunk tonight. Besides, it's my day. Just for tonight, Greg. Hinayaan ni Greg si Violet sa gusto nito na magpakalunod sa pag-inom. Hanggang sa naramdaman na lang niya ang paghilig nito sa kanyang balikat. Violet, bahagya niya itong niyugyug. Ngunit tanging ungo lang ang sinagot nito sa kanya. Walang nagawa si Greg kundi alalayan ito sa pagtayo at inalalayan hanggang sa makapasok sa loob ng mansyon. Greg, sambit ng dalaga sa kanyang pangalan. Yes, I want to pee. You what? Are you deaf? I said I want to pee. Mabilis na dinala ni Greg ang dalaga sa pinakamalapit na toilet. Ngunit ayaw nitong pumasok roon. Violet, we're now in the toilet. Can you walk alone inside? Tanong niya sa dalaga na parang lantang gulay sa kalasingan. Which toilet, Greg? In the living room. Ngunit sunod-sunod na iling ang ginawa nito at ayaw pumasok sa loob. No, I can't pee here. I want to pee in my own toilet. In my room, Greg. There's no feminine wash here. Pabulong-bulong nitong sabi at binuntutan pa ng hagikik ang huling katagang sinabi nito. Shit, Violet. Walang nagawa si Greg kundi buhatin ang dalaga paakyat sa silid nito. Kusang ikinawit ni Violet ang mga braso nito sa kanyang leeg. Habang nakapikit ito, panay pa ang lunok niya dahil sa kakaibang init na dulot ng katawan ni Violet. No, sigaw ng isipan ni Greg. Hindi niya pwedeng dalhin si Violet sa loob ng silid nito nang silang dalawa lang dahil baka kung ano pa ang magawa niya. Ramdam niya na nagwawala na ang bagay na iyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Baka hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Manang,
tawag niya kay Manang Alice. Ngunit hindi ito sumasagot. Manang, muli niyang tawag. Ngunit nanatiling walang sumasagot. Hanggang sa may isipan na tawagin si Aya na nagbabaka sakali pang gising pa ito. Ngunit kagaya ni Manang Alice ay hindi ito sumasagot. Pagdating sa bungad na pintuan, agad niya itong pinihit habang buhat-buhat pa rin niya si Violet at pilit na kinakapa ang switch ng ilaw. Andito na tayo, Violet. Nang makapa ang switch, agad namang bumadha ang liwanag sa loob ng silid ni Violet. Pinatayo niya si Violet habang yakap-yakap niya ito papunta sa loob ng banyo. But to his surprise, yumakap ito na mahigpit sa kanya at bahagyang humikbi ito. Violet, gago ka. You have to pay me back. Wika habang humihikbi ito. Bayaran mo ako sa ninakaw mong halik. What? Violet, you are drunk. Tanging sagot naman ni Greg. Humiwalay ito sa pagyakap sa kanya at bahagyang lumayo na muntik ng ikinabuwal nito. Maagap niya itong inalalayan. Violet, be careful. Aniya. Ngunit sa halip ay dinuro siya nito. Bayaran mo ako, Greg. You kissed me without my permission. And now it's time to pay back. Senyorito, anong... Ani ni Manang na hindi natapos ang sasabihin dahil sa pagkagulat. Ganun din si Aya na nasa likod nito. Mabilis nitong hinapit sa batok si Greg at siniil ng halik sa labi nito. Nalaki naman ang mga mata ni Greg para siyang pinako sa kanyang kinatatayuan. Pero nang maramdaman niya ang malambot na labi ng dalaga, ang lahat ng inhibition niya ay biglang nawala. Mas lalo niyang hinapit sa baywang nito ang dalaga at idiniin sa kanyang katawan. Greg realized na wala nga itong karanasan sa paghalik dahil nanatili lang na nakadikit ang labi nito sa kanya. Ngunit wala siyang sinayang na pagkakataon. Ibinuka niya ang kanyang labi, sabay halik sa dalaga at kagat sa ibabang labi nito na naging dahilan ng pag-awang ng mga labi ni Violet. Greg explored every inch of Violet's lips and slid her tongue inside her mouth, that making her moan. Violet! Pasigaw na tawag ni Manang Alice na nagpabalik kay Greg sa katinuan. Ay, ikaw na bata ka. Ba't ka naglasing? Sabay lapit kay Violet ni Manang Alice at mahinang hinablot ito mula sa pagkakayakap kay Greg habang kagat-kagat pa ni Violet ang ibabang labi nito. Is that what they called lips-to-lips kissing? So how does it taste? Not bad, she said and giggled. Ay, ano bang pinagsasabi ng batang to? Sabay na mahinang hampas sa balikat ni Violet. Pasensya ka na, senyorito, ha? Sige na po, magpahinga na kayo. Kami na po ang bahala sa kanya. Sige po, Manang, aalis na ako. Dalhin niyo po ng toilet. Gusto niyang umihi. Binuntutan pa niya na mahinang tawa ang huling sinabi niya. Agad naman na nag-shower si Greg pagkapasok niya sa kanyang silid. Pilit na pinahuhupa ang init na nararamdaman, dulot ng pagdikit ng katawan ni Violet at ng halik nito.